hindi man lang nila isinapubliko kasi ang gusto ng administrasyong ito ay magmukhang halimaw sa mata ng mamayang Pilipino ang bansang China. Dahil doon sa problema sa West Philippine Sea. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin sina Miss Pam at Sir Marlon mga kababayan. Grabehan na talaga ang pangungurakot na nangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan na tinatambakan ang pagnanakaw na kanilang ginagawa sa loob ng administrasyon. Naku naman po, na hindi lang daang milyon kundi bilyon-bilyon di umano ang mga nakakamkam ng mga buwayang nauupo ngayon at ang masama pa dun ay patuloy pa din ang kanilang pangangamkam sa pera o kaba ng taong bayan. Kung kaya naman hindi maiwasang magmura nitong si Miss Pam dito sa balitang walang record at walang transparency result ang mga proyektong inilalahad nila sa publiko sapagkat nga mas nauna ang kanilang personal na interes kaysa ang bansang Pilipinas. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, nakakalungkot isipin na sila na lang ang nagkakampihan sa kanilang mga bulok na ginagawa. At kawawa nga dito ang mga ordinaryong mamamayan na walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa loob ng gobyerno. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong Katibinag na si Pagcor Chairman Altenco. Nagpa-interview siya na inaaral na raw nila. Sorry, Pam. Sorry, nakakalimutan ko. So, bawal kasi sa amin, magbanggit nung mga salita. Nasa sensor. Nasa-sensor kami. Naka-flag. Napa-flag kami ni... Sorry, Pam. Anyway, sige. Last, nakadalawa ako, Sorry. Okay Sa lang. bawal agad mo. Ayun ayun. Kinukonsider agad ng Pagcor na may mga ayusin daw sila. Hindi na raw magiging 24/7 at hindi na i-allow yung mga bata. Tama yung may mga provisions, pero tinanggal nyo ang isang sugal at pinagmukhaan yung masama. Tinatanggal na ang isang sugal. Ang nangyari kasi, ginamit nila ang Pogo para magmukhang masama sa mata ng taong bayan ang Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang totoo naman, Pam, kahit papano, ang Pogo at ang sabong online nakatulong ng malaki nung panahon ng pandemic. Kasi pinagkunan ng pondo ng pamahalaan ito at kahit papano, kung ikukumpara tayo sa ibang bansa, naging maayos ang pag-govern ng Pangulong Rodrigo Duterte para hindi tayo magiging chaos nung kasagsagan ng Pandemic, At sa tulong na rin yan, siyempre, bigay din natin yung cooperation ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso dahil sa mabilisan naman nilang pag-aproba ron sa Bayanihan Act. Diba? Alam mo sa Bayanihan Act na yan, Marlon, kung sinong unang-unang ally country ang rumisponde sa pangangailangan ng Pilipinas sa mga vaccines? China. Tama, China. Yeah. Tama. Tapos tingnan mo ang ginagawa natin ngayon or ng pamahalaan sa pagkakaroon ng warmongering news or nabalita na ganyan na hindi natin diplomatically ina-address kung ano yung mga issues, Mismo. Saka pinatunayan, may report sa Reuters na ang gumawa pa ng operation para siraan ng mga propaganda operation para siraan ng mga bakuna galing China ay ang bansang Amerika. Na siya nagpapakilalang allied sa atin pero ang tagal ng responde nila kasi nung pandemic priority muna nila ang kanilang mga kababayan bago naglabas. Sino yan, Amerika? Ang Amerika. At alam mo, Kahit ang Marlon, Europe, although eventually, pero normal naman yon. Normal yun. Pero ang mabilis at agad-agad na nagbigay ng tulong, nagpaabot ng tulong, ay ang bansang China. at Kung nung, pabilisan ang pag-uusapan, at nung nag-reproduce ang China ng mga vaccines, Marlon, ni-reproduce nila ito at cost. Hindi nila ito ibinenta sa gobyerno ng Pilipinas. Unlike dyan sa sinasabi mo na US or European countries, nag-mass production sila. So kapag mass production, ang cost mo sa isang vial, di ba, maliit lang. Pero nag-mark up sila to sell to other countries. pinagkakitaan pa sa madaling sabi. Pero tayo dito with China, they were too friendly a force to us na hindi nila naisip gawin yun. Mass production pero donation. Pam, pinag-usapan natin donation sa pinag-usapan natin ng China. Bakit hanggang ngayon hindi inilalabas ng Marcos administration na nag-donate din ang bansang China ng toni-toniladang fertilizer? Oh, At nasa na yun?
Nasaan na yun, di ba? Nasaan na yung mga fertilizer na yun? At bakit hindi nyo man lang nilalabas sa Baka publiko? sinisinghot din. Ano to para mapagtakpan na eto patuloy sa kabila ng Bakit ang dahil sa fertilizer? kabutihan. Fertilizer, dahil alam nila kailangan natin to sa Sa agri. sa sektor ng agrikultura. Oo. May mga pinadala, may mga pinamigay na pataba ang bansang China sa Pilipinas na hindi na rin natin alam kung nasa na ngayon. At masyadong Na originally naman South China Sea. South China Sea. South China Sea na para lang ma-justify nila yung pagpapakatuta nila sa bansang Amerika. Ang dami na nating na-discuss, Marlon, no, Dami. na dapat sana pinagtutuunan nila ng pansin instead of yung ICC, yung impeachment ni BP. Wala silang Correct. binibigyan ng effort kundi yung paano mapabagsak ang isang malakas na pangalan na may potential at posible talagang maging kapalit nila sa susunod na presidential election. Kasi nga, Miss Pam, ang gusto nila sila na lang ang maghari sa mahabang panahon, no? Sa loob ng Malacanang. Kaya hindi sila papayag na ganun-ganun na lamang. Lalo na't alam nila na pag wala na sila sa kapangyarihan, baka bumagsak sa kanila ang sari-saring kaso na ginawa nila sa administrasyon ngayon. Siya lang gagawin ni VP Ginigit Sara Magpa-drug test lang ulit siya Diba? Yeah, oo. Kasi ginagawa na rin nila to para mapagtakpan yung mga expose na nilalabas ng isang katibinan. Pinagtatakpan nila ito yung diversionary tactics. Ang hindi nila alam, lalo lamang makakuha ng simpatsya ang pamilya Duterte dahil ina-underdog na ngayon ang Duterte family na maling-mali. Pam, singit ko lang yung kay Balisacan. Meron siyang sinabi doon sa threshold poverty, 60 pesos. Ang tawag doon It's not the correct figure but an estimate figure. 61 yata, no? Baka may mag-call out 61. na naman sa atin. Oo. Na ang sinasabi niya, if you spend 60 pesos a day for meals, you are food rich. Or sinasabing 21 pesos per meal, food rich ka na. So, 21 pesos per meal. So, meron ka dapat na 63 pesos a day Yes. na mabubuhay ka na. Yes. Kalokohan yun, Pam. At sinasabing, above, kasi doon sa interpretation, Malan, maisingit ko lang, pag sinabi niyang ganyan na you are food rich, that's above poverty line. If you are able to provide for yourself na meron ka 63 pesos a day, Mare, ano to, per head o per head? individual. Oh, individual. Individual. Paano kung 5 kami sa bahay? Huwag na lang, ikaw na lang muna, Pam. Sa baba ng kondo mo, alam ko may naglalako, may nagtitinda ng ulam. Magkano na ngayon ang isang kanin? 15 pesos. Magkano na Hindi ngayon lang, ang, ano? hindi lang, di ba? Isang takal na kanin. 22 nga O, yata. 22. Kasi mahal dito, di ba? Sa mga ordinaryo na lang mga manggagawa, ang daming mga construction worker dito. Yung iba niraraket. Iba, nabuhay nila yun. Nagsusupply sila at nagpapautang sila sa mga construction workers. At magandang negosyo yun. Kasi, isipin mo, di ba? Papautangin mo sila. Magkano isang takal na, no? So, magkano ang isang takal din na ulam? Ang pinakamurang-mura ng ulam ngayon, 38 pesos, 40. Mag-half price ka sa 15 pesos, 7.50. May nagtitinda pa ba ng half price ngayon? That's a Merong iba. Kino-consider nila yun. At yung sinasabi niyong 21 pesos per meal, kalokohan yun. May pinadala nga si walang Sir Rapa. 21 pesos, Marlon. Wala pa. Si Sir Rapa may pinadala. Tingnan mo. Ang itlog ay 10 10 pesos. piso. Ang bread and butter, 15 pesos. Ang salt and pepper, syempre, libre na Libre. yan para magkaroon naman ng lasa yung kinakain mo. Ang total nun, 25 pesos na. So, asan yung 21 pesos mo? Etong si Balisacan, minsan, hindi makatotohanan. Pero makatotohanan yung sinabing wala talagang master plan at wala pang na-approve na Tama flood yun. control Tama yun. project. And good luck sa'yo. Baka ang bukas makalawa. Baka mamaya Baksi ka na, na. pinakausap na Baksi yan. ka na. Sabihin, eto na, ang templated resignation paper mo, pipirma ka na lang. Tama. Pero dapat maging makatotohanan naman yung pagtaya niya hinggil sa tamang budget, sa paggasta ng isa nating kababayan na naghahanap buhay. Hindi pa rito pinag-uusapan yung pagkain pa lang to. Paano pa ang baon ng ating mga anak? Paano pa ang mga bayarin? Pamasahe. Pamasahe, Oh. bayarin sa tubig, bayarin sa kuryente. Sa Hindi ka pa bibili ng sabon, hindi ka pa bibili ng mantika. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasakit ka pa. Oo, no? Di ba? Magkano na lang Hindi naman lahat ng health center merong libreng gamot. At yung iba, malapit ka ba sa health center? At hindi lahat, Marlon, ng ospital tatanggapin ka ng wala kang down payment. I mean,
Dapat, yung iba kasi, Oo. lalo na ang government, Marlon, talagang pagduduldulan nila sa mukha mo na mag-down payment ka muna. Mismo. Oh, remember, Totoo yun, Miss Pam, no? Nagrabe ang magiging ineffective at inefficient ng mga kahospitalan sa ating bansa. yung pinost natin na yung tatay, Mm. kinuha niya yung anak niya, tinakas na lang niya sa morgue. Kasi hindi sila inattendan ng ospital na pinuntahan nila. Namatay ang bata. Nilagay sa morgue, tinakas sa morgue, andun sila sa kalsada, yakap-yakap yung anak. Itong mga congressman natin, itong mga senador natin, itong mga government official natin, naiintindihan nyo ba yung mga ganong klaseng sitwasyon? Nararamdaman nyo ba yung nararamdaman ng mga may hirap nating kababayan? Masyado na kayo, sumusobra na yung pagiging Ganun. garapal nyo, ganit nyo. Alam mo, Tapos wala kayong ibang alam ngayon kundi diinan ang pamilya Duterte. Hindi ba kayo pwedeng mag-isip ng para sa bayan? Mag-isip paano maibsan yung kumakalam na sikmura ng mamayang Pilipino. Mag-isip kung gaano ikagaganda ang buhay ng sambayanan. Ang nasa isip nyo, ayuda. Yung ayuda na yan, i-compute natin yung 21 pesos o talagang mo 63 pesos sa pinamimigay yung ayuda, 10,000. Diba? Ayoko na mag-math eh. Pero kung panandalian lang yan, wala ba kayong lifetime o long-term na programa? At ang programa nyo ngayon, busisiin yung 125 million confidential fund. Ang programa nyo ngayon, papanagutin sa extrajudicial killing ang Pangulong Rodrigo Duterte na sa mga naglabasang survey, marami ang umaayon sa war on drugs at hindi lang umaayon, marami ang naka-appreciate at ginawa itong legacy ng Pangulong Rodrigo Duterte nung panahon ng kanyang administrasyon. Tapos ngayon, pilit yung pinagmumukha silang halimaw sa mata ng mamayang Pilipino. Pag-isipan niyo yung mga ginagawa niyo dahil babalik at babalik sa inyo yan at sisingilin kayo niyan. Hindi man ang ewan ko, mahirap magano eh. Para tayong sinusumpanan natin sila eh. Pero napakagarapal nyo na. ang gandang argument ito, tapos nung SONA, 10K per head ang Oh. bill. Yan, no? Yung Tama, ang per galing. diba? Tama, O, tama. 10K, Tapos tapos 61. Tapos want- to 61. Galing mo, sino yun? You want us to live by the day, Tama. each day, with a Tama, 21 tama, ang galing peso nun. meal plan Tama, ang galing per nun. meal, di ba? Diba? Ang galing nun. Bobo. Ang galing nun. Huh? Ito pa. Nakakaano? Ito pa yung mga kontra mahirap nilang project. Total, bago tayo mag-end live, hindi ko na rin papalagpasin to pa. Yung panukala naman na paparusahan yung mga kababayan nating lumalangoy sa baha. May mga ganyan ngayong panukala. Nabaha na nga, gusto nyo pa silang parusahan. Paparusahan. Kasi Sino doon sabi kasi niya? dumadami ang DOH. May ordinansa at nakikiusap na sa Metro Kaya Manila Manila at sa mga leptospirosis. o leptospirosis. Kaya naman tumaas ang bilang ng leptospirosis kasi hindi totoo yung 5,500 flood control project na pinagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Sino Nabaha na secretary ng DOJ na Ted Herbosa. ang pulpul mo? Ted Umag Herbosa ka? na Yan lang ang kaya mong isipin na solusyon sa mga ganyan? ang Kung sanang hanapin hindi mo hanapin nyo yung pondo. Diba? Hanapin nyo yung pondo. Nakakainis lang. PI mo ka, loko ka. Tapos, nababaha na. Gusto ba nila mabaha sila? At gaano ka nakakasiguro na itong mga nagkasakit, sa ano na, almost 300 na pa, na-overflow ng pasyente sa NKTI, sa National Kidney Institute, dahil sa leptospirosis. Ang problema, gaano ka nakakasiguro na yung mga tinamaan ng sakit na leptospirosis dahil sa baha, ay lumangoy sa baha. Hindi ba yung iba na obliga lamang lumusong sa baha? Kasi hindi lamang bahay nila ang nabaha, kundi pati kalsada, baha-baha. Dahil sa kapabayaan ng gobyerno. Kunyemas ka, yan ang naisip mo. Paano kung talagang the only way to keep myself safe ay lumusong sa baha? Yeah. At ang dapat gawin nyo, manawagan kayo. Busisiin nyo, ibalik natin. Ang galing nyo magbusisi sa pondo ng confidential fund ni BP Sara. Busisiin nyo muna kung saan napupunta yung 1 billion pesos project per day sa flood control. Dahil bukas makalawa, babagyuhin ulit tayo. Correct. Meron ulit na papasok na bagyo. To Sir Boss, ang tumalo pag nagbaha, hindi ko lang to ilulusong sa baha, iinumin ko ng tubig bahayan. Nakakagigil. Si Secretary Herbosa po ay kabrad sa fraternity ni Tambi. Oh, magkasing katawan sila. Ayan, yun yung nakakalungkot lang. Anyway, masaya na rin ako at meron ng 1,008 ang nag-like. So, meron lang talagang ayaw mag-like sa atin na more than 300. Thank you na rin po. Marlon, meron lang akong Sige kailangang lang, isingit Pam. dahil Sige. ito
recently, syempre dumating na yung ating mga Olympians, Marlon, na Oh. binigyan ng float ng gobyerno, di ba? Gusto ko yan, about golf. Since golfer ka, ito kasi yung case na nag-antig ng puso ng marami, no? Remember Dottie Ardina, yung lady golfer natin na Hello po. nagreklamo? Hindi reklamo,